sa kaliwanagan, upang maging handang tunay para kay Kristo ang Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ikalimang araw ng ating banal na pagdiriwang para sa paghahanda sa kapistahan ni San Juan Bautista, ay binabahagi sa atin ng banal na Ebanghelyo ang ating pagbubuo at kaisahan sa ating Panginoong Diyos sa panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga nagawang pagkakasala. Buong kababaang loob at pagsisisi natin bigkasin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan at sa pagsunod sa itinuro ni San Juan Bautistang nanguna sa daan, marating nawang walang hadlang ang kanyang ipinangaral na Panginoon naming Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung ako'y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng makadiyos na panibugho, tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki, kay Kristo. Ngunit nag-aalaala ako, baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo. Tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangaral ko. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo. Palagay ko na hindi ako huli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maaaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit
hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang simbahan ang nagbibigay ng mga kailangan ko noong ako ay naglilingkod sa inyo. Wari bang inaagawan ko sila? Matulungan lamang kayo. At nang ako ay kapusindihan, hindi ako nakabigat kanino man sa inyo, sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa Paul ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan, at iyan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na sumasa akin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit saan diyan sa makaya. Bakit ko ginawa ito? Dahil ba di ko kayo mahal? Alam ng Diyos na mahal ko kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Lahat niyang gaway, dakila at wagas, bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Hindi inaalis sa ating gunita na siya ay mabutit, mahabaging lubha. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maaasahan lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay, totoo at matapat. Magsitayo na po ang lahat.
Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinanggap ng Diyos Ama'y mataawa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin: Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo ay nasa ikalimang araw ng ating paghahanda para sa kapistahan ni San Juan Bautista. At sa ating po ebanghelyo, bagamat hindi binanggit ang kanyang pangalan, ito po ay napapalob din sa ebanghelyo na may lumapit kay Jesus na disipulo. Ang kanyang tinanong kay Jesus, sabi niya ganon, "Panginoon, turuan niyo naman kami kung paanong tinuturuan ni Juan Bautista ang kanyang mga alagad. Turuan niyo naman kaming manalangin." Yun ang sabi. So, bakit nila sinabi yun? Sapagkat itong lumapit sa kanya, marahil ay dating alagad ni Juan Bautista. Kaya nga nasusulat sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, noong dumaan ang ating Panginoong Jesucristo, sinabi ni Juan Bautista, "Nariyan ang kordero ng Diyos," sabi niyang ganon. At pagkatapos ang ilan sa kanyang mga alagad, dahil naunawaan nila ang kahulugan nito, ay sumunod
sa ating Panginoong Jesucristo. At lumingon ang ating Panginoon at ang sabi, anong hinahanap ninyo? Sabi ng Panginoon ng gano'n, ano? At pagkatapos sila ay sumunod na sa Kanya. No? Kaya, sinabi ng ating Panginoon ang panalangin na ito. And this is what we call the Lord's Prayer. Sa English, Our Father, sa atin ay Ama namin. Ang ating pong tema sa ating banal na pagdiriwang ay San Juan Bautista, ang bumubuo ng pamayanan at naghahatid ng pag-asa. Actually, ang ating pong panalangin na sinasambit na Ama namin ay isang pagbubuo at isa ring badya ng pag-asa. Kaya nga yung mga unang salita, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang karyan mo, sundin ang loob mo, hindi lamang ito pagkilala sa kapangyarihan at walhati ng Diyos, kundi ito ay ating pagkilala sa pag-ibig ng Diyos sa atin at sa Kanyang nais at pangarap na tayo ay mabuo. Kaya nga, ang layunin ng ating Panginoon, ang Kanyang gusto, ang nais, kung baga ang Kanyang will, ay tayo ay mabuo. Binanggit ito ng ating Panginoon Jesucristo nung sinabi niyang, hindi ninanais ng Ama na sino mang ibigay niya sa akin ay mawala. Kaya, nais ng Panginoon na tayo mabuo. Sa mga panalangin iyon, sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, na kalooban na tayo ay maging isa. Kaya nga rin binanggit ng ating Panginoong Jesucristo sa chapter 17 of St. John, isang panalangin na napakahaba, which we call the high priestly prayer of our Lord Jesus Christ, ay anong sabi niya sa buod? Ama, nawa sila ay maging isa kung paanong ikaw at ako ay iisa. Pagbubuo. No? Ito. At sa ikalawang bahagi, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipantulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama, ay bahagi na nagpapahayag ng pag-asa. Pag-asa sa probisyon ng ating Panginoon na hindi tayo pababayaan. Hindi lamang sa spiritual, kundi sa material na pangangailangan natin araw-araw. At gayon din, umaasa tayo sa Kanyang dagat ng awa na hindi natin malirip na nag-uumapaw at umaagos para sa ating kaligtasan. Kaligtasan na hinihiling natin na ilayo tayo sa lahat ng masama hanggang sa tayo ay makabalik sa ating Ama. Bago pa man ituro ito ng ating Panginoong Jesucristo, ang diwa ng pagbubuo at pagbibigay ng pag-asa ay naisabuhay na ni San Juan Bautista. Naisabuhay na. Bakit po? Naisabuhay na ito ni San Juan Bautista sapagkat ang pag-asa ay binigay sa atin sa pamamagitan ni Juan Bautista noong siya ay lumitaw na. Lumitaw na siya. Dahil siya ang katugunan na na siyang mauuna upang ipahayag na ang Mesiyas ay kasama na natin. Siya ang tinig na sumisigaw sa ilang na ihanda ang daraanan ng Panginoon. Kaya ito ay isang gawaing pag-asa na ibinigay ni Juan na kung saan ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ang diwa ng pag-asa kay San Juan. At lalo't higit na ang pag-asang ito ay nabuhay at nabuo noong ipahayag na niya si Jesus matapos na si Jesus ay binyagan sa Ilog Jordan. Anong sabi niya in John chapter 1 verse 29? Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Pinakilala na niya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng sala ng sanlibutan at magbibigay sa atin ng pag-asa sapagkat si Jesus ang katugunan ng kaligtasan at katubusan natin. Gayun din, si Juan Bautista ay nabuhay bilang isang pag-asa sa ating Panginoong Diyos. Bakit? Nung kanyang bigkasin ang mga salitang, I will decrease that He may increase. Yun. Hindi niya sinapawan ng Panginoon. Bakit? Sapagkat alam niya ng lahat ng biyaya at pagpapala ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At sa pagsasabi niya ng mga salitang iyon,
ay nagdudulot siya ng pag-asa sa ating lahat. Gayun din, hindi lamang ito pag-asa na parang hanggang nabubuhay, hindi. Ang pag-asang ito ay nilaban niya hanggang sa kamatayan. Bakit? Sapagkat umasa siya na ang mabuti kailanman ay hindi magagapi ng masama. Ang liwanag ay hindi matatabunan ng kadiliman. Nung ipaglaban niya na ang mali ay mali, hindi siya natakot sa kamatayan. Kaya nga siya pinugutan ng ulo, hindi po ba? Ni Haring Herodes. Dahil pinansin niya si Haring Herodes at sinabi niyang, hindi tama at masama ang iyong ginagawa ng asawa ng iyong kapatid ay yung kinakasama. Yan. Pinaglaban niya yon hanggang sa kamatayan. Dahil yung babae, si Herodias, hindi niya matagalan ang katotohanan ng kasamaan ng kanyang ginagawa. Kaya para siya patahimikin, anong sabi nung nagsayaw ang kanyang anak at natuwa si Herodes, ang hiniling nila ang ulo ni Juan Bautista. Sa kamatayan, hindi siya nawala ng pag-asa sapagkat alam niya ang Diyos kailanman ay hindi magagapi ni numan. At ang Diyos ang magbibigay at pagpapala sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ito ang pag-asa na dulot sa atin ni San Juan Bautista. At anong pagbubuo ang kanyang ginawa para sa atin? Ginawa niya ang pagbubuo sa pamamagitan ng pagtawag ng pagbabalik loob sa ating Panginoon at pagsasariwa ng pananampalataya. Siya ay nagpunta sa lahat ng rehiyon ng Jordan, ng Judea, no? At ipinapahayag niya ang bautismo ng pagsisisi ng kasalanan. At sa pamamagitan nito, binuo niya ang bayan, inihanda niya ang bayan na tatanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Inakay niya ang mga tao sa pagbabalik loob sa Diyos. Ito ang kanuri ng pagbubuo na ginawa ng ating banal na San Juan Bautista. Kaya nga nasusulat din sa Ebanghelyo, may mga taong pumunta sa kanya, no? Tatlong uri, ang balana, no? Ang tax collectors, at ang militar. Anong tanong? Ano po ang dapat naming gawin ngayong kami ay nagpabautismo na ng pagsisisi ng kasalanan? Pagbabagong buhay, yun ang sinasabi sa atin ni San Juan Bautista. Pagbabagong buhay. Kaya nga po sa ating paglapit dito, sa ating pananalangin, sa ating paglapit sa banal na kumpisal, hindi po natatapos doon. Meron tayong tinatawag na resolution. Meron tayong tinatawag na resolve na pipilitin natin na baguhin ang dating pamamaraan ng ating pamumuhay. Kaya nga ang tanong dito, sabi ng mga tao, ano ang aming gagawin? Ang sabi niya, if you have 2 tunics, share the other one. Yun. Kung mayroon kang 2 damit, ibigay mo ang isa sa wala nito. Pinapaalala sa atin na ang biyayang pagkakaloob ng Diyos sa atin na hindi lamang sa ating sarili, kundi ito'y ibinibahagi natin sa ating kapwa. Yan ang nais ng Diyos, pinahayag ni San Juan Bautista. Huwag madamot, huwag sakim, magbahagi, magbigay. At hindi lamang ito sa material na bagay. Hindi lamang ito sa material na bagay. Dahil nga ang kanyang bautismo ay bautismo ng pagsisisi ng kasalanan, ibig sabihin, kung ating tinatanggap ang biyaya ng Diyos ng kanyang habag at awa, ito'y hinihingi rin sa atin. We are being challenged na ito ay maibahagi din natin sa ating kapwa. Sabi niya, magbigay hindi lamang ng damit, kundi pati pagkain. Sa tax collectors, no? Parang ito yung mga
naglilingkod, no, sa bayan, no, public servants. No. Anong sabi? Stop collecting what is prescribed more than what is prescribed. No? Ibig sabihin, huwag niyong abusuhin ang sino mang nasa inyong ilalim o mas mababa sa inyo o yung tinatawag nating inyong nasasakupan. Do not abuse them. Do not use them. Pagkatapos lumapit sa kanya ang mga soldiers, anong sabi? Do not practice extortion. Do not falsely accuse anyone. And be satisfied with what you receive. Dami sinabi, no? 3. Huwag mag-extort. Huwag mambibintang ng mali, mag-aakusa ng hindi totoo. At yung panghuli, it's not only for the soldiers, it's for everyone. Be satisfied with what you have. Bakit? Kasi ang diwa ng tao, ang spirito ng tao, kailanman hindi nasasatisfy. Hindi sapat. Hindi nakokontento. Kaya ang sinasabi ni San Juan Bautista, makontento ka. Matuto kang makontento. And this is isang aral sa atin para hindi tayo maging covetous. Ano yun? Yung magnasa. Magnasa sa bagay o magnasa sa ugnayan. The 9th and the 10th commandment. Bakit ito ginagawa ni San Juan? Ginagawa ito ni San Juan sapagkat kung walang pagkilala sa pagkakamali, walang pagtanggap nito, walang pagsisisi, no? Walang paghingi ng tawad, at walang resolusyon para baguhin ang dating gawi, hindi po tayo mabubuo. Tandaan po natin yan. Personally, sa ating sarili, sabog tayo. At gayon din sa ating ugnayan, wasak tayo. Lastly, hindi inangkin ni Juan Bautista ang paglapit ng mga tao sa kanya. Napakahalaga ng kanyang misyon sa pagbubuo ng bayang sumasampalataya at nagmamahal sa Diyos at napupuno ng pag-asa, ang pag-akay niya sa mga ito sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa ating banal na pagdiriwang na ito, bagamat ating binibigay pugay si San Juan Bautista, alam natin na sa diwa, sa espiritu at biyaya, inaakay tayo, patuloy tayong inilalapit ni San Juan Bautista sa ating mahal na Padre Nuestro Jesus Nazareno. Siya ang kaganapan ng lahat-lahat sa ating buhay at pag-iral. Siya ang tunay na bubuo sa atin sa ating buhay at sa ating kinabukasan. Sa Kanya lamang matatagpuan ang katotohanan, kaganapan, kasiyahan, katarungan, kapayapaan. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, itinuturo ni Jesus na maaari nating tawagin ang Diyos na ating Ama. May matatag na pag-asa nating dalhin sa Kanya ang ating mga hinaing. Ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging ipahayag sa buong sanlibutan ang malalim na pananalig sa pagdating ng paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, naway huwag nating isuko ang pagdarasal at huwag tayong magpadaig sa mga tukso. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kadakilaan ng puso na patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yung mga nag-aaruga sa kanila, naway maranasan ng Diyos sa kanilang araw-araw na pagsasakripisyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makita ng harapan ng Diyos sa kanyang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga hinaing. Tulungan mo kaming laging manalig sa iyong mapagmahal na pamamaraan at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Diyos aming Ama, ang kayanan naming alay sa inyo.
Magsidaya na po. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Juan Bautista upang aming mapangatawanan sa aming ginagawang paglilingkod ang ginaganap namin ngayong paghahandog sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Tinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa Kanya'y manguna ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat ng sinilang siya ay naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa talang propeta, siya lamang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumaganap na nagpabanal sa tubig at nag-utos magbinyag, na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya ay dumanak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Salmo, 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 Panginoong Diyos ng mga puno ang langit at lupa, kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinangalang ng mahilig sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, lakas loob nating ipahayag. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mawasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami
Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At si iyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng salimutan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. Mapalad na may nanyaya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng paryo o lay minister. Sumunod po tayo. Tungo
Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images at ang Nazareno Novena and prayer booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang, ay pagtangkilik mo sa dakilang pagdalangin ni San Juan Bautista at ipakiusap nawa niyang kami kalugdan ng iyong anak na kanyang itinurong kordero ng Diyos na nag-aalis ng aming mga kasalanan bilang aming manunubos kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo muna, sumandan. Sa araw na ito, tayo nagpapasalamat sa Diyos, lalo na higit sa lahat sa ating patuloy na paglalakbay sa mga misa nobenaryo natin, sa paghahanda sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Madalas nating naiisip sa simbahan ng Quiapo ay ang Nazareno. At narito naman ang imahe ng Nazareno sa atin. Kaya ang dambana at simbahan na ito ay kinikilala bilang isang Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Pero kung makikita po ninyo sa mga tarpaulin sa gilid ay may maliit na nakalagay sa ilalim, St. John the Baptist Parish. Kaya ang simbahang ito bilang isang parokya ay nakatalaga din sa pamimintuho ng ni San Juan Bautista na siya ding ating patron. Kaya hindi lang natin pinagdiriwang ang kapistahan ng Nazareno tuwing Enero 9, kundi tuwing June 24 din po, tayo din ay nagdiriwang ng kapistahan sa karangalan ni San Juan Bautista. Kaya sa ikalimang araw na ito ng ating misa nobenaryo ay nagpapasalamat po tayo sa mga nag-alay sa misang ito, ang HDN MBBN, ang Handmaids of the Black Nazarene at mga Balangay, at ang Barangay 392 Zone 40 sa pangunguna po ni Chairwoman Ana Coronazon Arce at ang kanyang konseho. Palakpakan po natin sila. At higit sa lahat ay nagpapasalamat din po tayo sa ngalan ng ating rektor at kura paroko, Father Ramon J. Dikwanan, sa nagdiwang ng ating misa nobenaryo sa araw na ito, ang Vicar for Reign of the Vicariate of St. Joseph the Worker at ang Parish Priest ng St. Joseph the Worker Parish sa Makati City, si Father Joey Tuasot. Palakpakan po natin siya. Father, maraming salamat po sa iyong mga binigay na pagninilay sa bilang paghahanda namin bilang isang komunidad na maging katulad ni San Juan Bautista, nagbibigay pag-asa sa iba. Muli ho, maraming salamat at isang magandang hapon sa ating lahat. Magsitayo na po ang lahat. Maikli lang po, nais ko pong pasalamatan ang ating rektor at parish priest, si Father Jade Dikwanan, at gayon din po ang ating parochial vicar, si Father Jonathan, ang ating pong deacon, si Reverend Marion, at ang ating pre-diaconal program na si Brother Joshua. Maraming salamat po sa inyong guide sa akin dito sa altar. Maraming salamat. At sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pagdalo.
Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Imuko kayo habang ginagawa ng pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan kay Juan Bautista ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipanalangin nawa kayo ni San Juan Bautista at akitin kayong maglingkod sa Diyos at kapwa. Amen. Samahan nawa kayo ni San Juan Bautista hanggang sa maligayang tahanan ng Diyos Ama. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pumayo kayo taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.